Excited na ba kayo? At alam niyo naman na mamaya kung ganong kainit ang pagtanggap niyo ay makakasama natin ang ating mahal na Pangulo! Ayaw ka malaka, tindang ako nga anak. Kini ko sa kakahoy, nga bailani dayon dito sa dagat. Padayon kita sa atong pagpangisda, anak. Nakuha ka na o ato ka ng dalon sa balay. Ug ibutang nato sa akong karaan nga kahon.
Ganyan ba yung excited? Original Pinoy music. Mga kababayan, isang malakas na sigawan para kay Idol Florante de Leon! Dahil dyan, kamustahin naman natin si Gab dyan sa ground. Kamusta ka dyan, Gab? Ano ba ang kaganapan dyan? Transporters, Secretary Hans Leo Cactor! Quirino! Alam ko, mula pa nung day 1, day 2 hanggang ngayon, ay sobrang excited nyo na! Kaya naman buong hapon at hanggang gabi, ay napakarami namin inihanda sa inyo, Quirino! Handa na ba kayo? Dahil nung day 1, kung naipagkantahan tayo sa banda ng Rocksteady! At nung day 2 naman, kasama natin ang bandang The Ones! At ngayong hapong ito, syempre naman mga kababayan, dahil napakalakas ng Bagong Pilipino, handog sa inyo ng Bagong Pilipinas, makakasama natin maya-maya lang ang Bini! Grabe, no? Yung iba, madaling araw pa raw, nandito na. Talaga namang grabe kayo mga kababayan, ang pagmamahal nyo. At lalo na po, mamaya marami tayong mga ganap, mayroon po tayong mga parade. Ayan. Ang sarap-sarap talaga. ng mga Pilipino. Speaking of katapangan, sir, kung buhay pa yung mga bayani natin ngayon, ano ang mensahe mo sa kanila? Ay! Sino pinakamaingay? Iwagay-wag ang Philippine flag! Ipakita natin na nagkakaisa ang bayan! Pwede ba marinig
Sambayanang Pilipino. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aming manlilikha, maraming salamat po sa inyong pagtaguyod sa bayang Pilipinas mula pa noong unang araw ng kalayaan hanggang ngayon sa kabila ng napakaraming hamon. Humingi rin po kami ng patawad sa aming mga pagkukulang at kapabayaan na umaandang sa pag-aani ng mas maraming pasalang mabubuting bunga ng kasarinlan. Para po kung puto ko ni Estrella po, Estrella po, ano po kayo, maliwanagin niyo po ang aming diwa, ang lalo pang masuri at magnawa, pong aral na kasaysayan, pangkintitan namin ang pagdiwang, ang mga tagumpay, kundi tungkol sa aming ikaw ang aming mga katutuan at pagkalito sa maligiling na katigil na nagkaroon. Imulat niyo po ang aming mga mata upang matitigan at masukin namin ang aming mga tenga, limpasan, kasakitan upang mga ito sa pagkakaisa at pagtutulungan ay may hanap ng lunas at kagalingan. Kaya naman nakayin niyo po kami tungo sa wagas na pagbubunos dilig at pagbabagong loob. Dalisayin niyo po at hubugin ang aming isip, pananaw, asal at pananalita upang ang ibunga higit pang mabuting pagkatao at kaming lahat ay lumago sa isip, gawi at galang na kaming lahat ay maging mas mabuti pang mga nilalang, kamag-anak, kapitbahay, kababayan, mamamayan at mga lingkod bayan. Turuan niyo kaming dibdibin ang aming banal na tungkuling makisa at tumulong sa pagbuo ng lalo pang matatag at masagalang bayan para sa ikabubuti ng lahat. Naway mas paunawa at may pamuhay po namin ang katotohanan ang pagbangon, pag-angat at pananatiling matatag ng aming republika ay nakasanalay sa aming matibay na pagkakaisa at pagkakagulo. Sabay po ng pagdiriwang na ito, amin pong hinihiling na tanggapin mo ang lahat ng nasa bayan, mga mamamayan, nasa pamahalaan at lahat ng namumuno at lingkod bayan, mga kapatiran sa pananampalataya, ang lahat po ng pinuno ng mga industri at pangangalakal, mga dalubhasa at mga karaniwang mga manggagawa, lahat po ng mga alagad ng sining at kultura, gayon din po lahat ng mga pantas at mga humuhubog ng kaalaman, kamwa ng mga pananaw ng madla na kanila pong iniaalay ang sarili sa iyo. Akayin niyo po kami sa paglilingkod upang Mabigyan hawa ang mga naghihirap. mabigyan ng pag-asa ang mga nangihina. Matulungan ang lahat na matugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mapalakas ang lahat upang maabot ang mas mataas pang mga pangarap at mikiin. Imulat po kami lahat na mahalagaan at punangin ang kapakanan ng bayan. Ang lahat po ng ito ay aming inilulog ayon sa iyong mabuti at mapagkalingan ng kalooban. Paolo at magandang hapon Pilipinas! Sa lahat ng nandito sa Quirino Grandstand, ating mga kagalang-galang ng mga panauhin mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang ating unang pamilya, syempre ang ating unang ginang at Pangulo. Magandang hapon po. At syempre, dito naman po, tingnan natin ang Burnham Green. Hello po, kamusta po kayong lahat dyan? Kaway-kaway! Napakasaya ng nakaraang mga araw, Bill. At syempre, yung mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, talaga namang exciting ang araw na ito. Tama, alam mo, Paolo, balita ko ay extra special ang Independence Day natin ngayong taon dahil mas mahaba ang selebrasyon. Kaya, June 10 pa lang nagsimula na ang mga celebration natin dito. Diyan sa Burnham Green, makikita mo ang samot-saring mga atraksyon kung saan bagay na bagay dalhin ang pamilya, ang barkada. Mag-e-enjoy sila, tiyak. O, para malaman natin kung ano-ano pa atraksyon ang meron sa pagdiriwan natin ng Araw ng Kalayaan, panuorin natin to. Buong bansa
EDSA nakiisa at nakisaya sa ika-126 na taong anibersaryo ng ating kalayaan. Sa nagdaang 3 araw, balikan natin ang mga naging kaganapan sa Quirino Grandstand para pagtungayan ang ating pagiging Sa pagsayaw, hanga-hanga talaga ako sa ating mga Pinoy. Kita natin ang disiplina, ating talento at galing talaga ng mga Pilipino. Kaya muli, isang palakpakan po para Junior. His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, Executive Secretary Lucas Benjamin, and the other honorable members of the Cabinet. The honorable members of the Senate, members of the House of Representatives, National Historical Commission for the Philippines Chair, Lisa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Javi Lacuna, the proponent of much of what we are to be seeing today, First Lady Araneta Marcos. My fellow workers in government, other distinguished guests, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyo na. Isang-26 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang patawad ang Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating pagbulita, muli natin bigyan pugay ang diwa ng Alam Levy,
ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng walang katubas na kabayaran. Ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa tampanan ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninuno, mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating pagbunga, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampo sa kahalagaan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw nito, noong taon 1898, isang mahalagang pahayag ng ating pinarating sa buong daigdig. Itinatakot na kabanatan ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taong panakot ng mga hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nilang makalaya at talikaran na iwang pamumuno. Sa harap ng pag-aapit at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay makakapit. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y de Rosario, o mas kilala natin bilang Bombusa, ang siyang umukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang Katoliko. Ang kanilang di makakalutang kamatayan ang siyang nagsilbing mitya sa pagsiklag ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito, ang mga reformista na pinamumuluhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Carpelar, Graciano Lopez Raya, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang angking tulong at galing, nakipagsabala ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago. Pinangarap nila ngayong araw ang Parada ng Kalayaan, isang pagtatanghal at pagpapakitang gilas ng malikhaing Pilipino. Tama ka dyan, Bill. Pangungunahan po yan ang ating sandalahang lakas, ang ating parada. Nakikita po natin sila dyan. Ayun. Kasama ang ating mga delegasyon mula sa iba't ibang mga local at national government agencies. Ang 10 mahalagang Kalayaan! Magpalang hapon ang aming natin na pagbati sa inyo lahat, mga minamahal namin mga kababayan at panauhin. Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating kasandaan at 26 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Sa okasyong ito, ating tunghayan ang paradang sumasalisa sa ebolusyon ng isang malayong bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito na may pagsanggiwang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagintingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Maasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Tulad mo ang parada na pinagkailangan ng mga kawat Pilipino para sa pinakasandatahang lakas. Pinangungunahan ng Major General Domingo Vico Buay, Commander ng Installation Management Command of the Army. Ang pinapagpunan Colonel Domingo Misiola Jr. President Villanueva, Secretary Tabuno Michael Martin, at Cabinet Boy Alvarado at Jonathan Salvador.
Lakay at Commanders Joey Plan at Mark Muyon. Nasa ating harapan ang batalyon ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinupunuan ni John Christopher Montalia mula sa prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy. Ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating Sandatahang Lakas. Narito ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng napal na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay kinagrang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang NC sa Langpersa ng Philippine Navy. Ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pangulo ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakahandang maglingkod ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitiin itong maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kapal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander Joey Cesar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sa kupang dagat. Nagsasagawa ng mercy missions, rescue relief operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang talupad ng mga kapal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Yocho Sirunay III. Sila ang kinaguriang mga biyerno ng padrina, tagabantay ng ating hipapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating Sandatahang Lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunguna ni Commodore Dwight Steven Dulnoan. Ang kanyang katipunan Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Mr. Lawrence Amastar, Renepe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Belmore Manalis. Sila po mga individual na nakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyon tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, daily jungle warfare at conventional warfare at mga operasyong kontra terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Melchor Monsaludo. Sinalay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang uling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Kelvin Lina. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kapulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ang kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hari ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Ang kanyang katipunan, Police Colonels Joel Casipalan, Victoria de la Peña Jr., Joel Bali, Asdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Joe de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kanilang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinaharap ng nananahikang paglilingkod, karangalan at justisya. Gayon din bilang mga Diyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force sa kanilang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anong lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance, management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pangunguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr.
Kabilang dito sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PFP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Sinusulong ng ating kapulisan ng pangalapit na misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at kalapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at pagtaguy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo De Luna Jr. Ang kanyang kalipunan, Coast Guard Captain Sector Ravine Michael Landag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Fere, Alexander Corpus at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwanag. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul S. Kakalindi. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang mga pinutungan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Masla, ang kanyang kalipunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Dia, Aristotel Banyaga, Eugene Biones, at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Chef Atienza. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hambangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Suralta Buracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalipunan Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes Severino Quita, Ronaldo Sela Ambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol at Ruelito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin nito ng pangangailangan at inidawa ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na